we have the journey to the carnal life. Ito ang malungkot na pagkatapos maligtas tayo, umigala tayo sa Panginoon, hindi tayo pipilitin ng Panginoon kung maglingkod tayo sa Kanya, hindi tayo pipilitin ng Panginoon kung talagang magsimba tayo sa simbahan, so pabayaan na tayo. Some of you choose to be in the church. Some of you choose to serve God in the church. Some of you choose to be a member of a local church like this. Thank God for that. Amen. But magbantay tayo na kung hindi tayo magiging faithful sa paglilingkod, pwede tayo mulikoy, pwede tayo musipa sa dala ng paglilingkod at kagaya ng prodigal son sa Luke chapter 15. Tingnan natin ang Luke 15. Walang guarantee na pagkatapos maligtas ka, tumanggap ka sa Panginoon, ay garantisado na talagang from salvation to the rapture ay wala ka ng mga choices na gagawin. Mayroon at mayroon pa rin, at ang mga choices na yan sometimes ay mga bad choices, mga wrong decision. That's why delikado na ang journey mo. Imbes na faithful ka sa paglilingkod, imbes na mula nung naligtas ka ay aktibo ka sa church, pwede mo iwaksi ang responsibilidad na yan, pwede mong kalipunan ang paglilingkod na yan, at babalik sa sanglibutan. Ito ang nangyari sa isang anak dito sa Luke chapter number 15, verse number 12. It is that verse 11, and it said, a certain man had two sons. May dalawa siyang anak. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them all his living. And at many days after, the younger son gathered all together, took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So umalis siya, kinuha niya ang bahay niya, ang party niya, ang inheritance niya. Gusto niya nang mag-independent, gusto niya nang mag-isa. Malaki na ako, Ama, kaya ko na ang buhay, pabayaan mo na ako. So, anong nangyari? Paglakad niya, pag-alis niya, napunta siya sa isang malayo na lugar. Walang pangalan, at napunta siya doon into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Meaning, waldas dito, left and right. Wala duda mga siguro nightclub dito sa gabi, sa umaga naman, hindi sugal, sa angka, ano pang marami siyang dalang pera, wala duda. But ang nangyari, naubos ito, verse 14. When he had spent all, there arose a mighty famine in the land, and he began to be in want. Nagkaroon siya ng kagutom na, wala ng pera, and he went and joined himself to a citizen of that country, and sent him into his fields to feed swine. So naghanap siya ng trabaho para makakain niya. And the word came, have filled his belly with the herbs that the swine did eat, and human gave unto him. Dahil sa gutom, yung pagkain ng baboy ay kinakain nila. So ano makita natin dyan? The journey to the carnal life is a wasted life. Amen? Ang carnal na pamumuhay, hindi ka maging faithful sa paglilingkod, wala na, pagkalit na pagkatanggap mo sa Panginoon, magiging nag-attend ka pa, later on, nag-iyak ka, magiging wasted ang buhay. Kagaya nitong anak na ito. Naubos na lang, binaldas kaya ka lang. At marami akong mga alam na mga believers na malungkot man sabihin every time alaala ko. Mga believers na ngayon ay I'm glad some of them are recovering. I'm glad some of them were wanted to go back. Pero minsan, mahirap na ibalik yung dati. Amen. Mahirap na ibalik. Kaya nga mag-ingat tayo. Among mga young people, mag-ingat sa desisyon ngayon. Saan mo ibubugol ang buhay ninyo?
Sometimes you're too tired to come to church. Bulan na ta mo simba. Kaya nalingaw na ta sa mga butang sa kalibutan. Maraming mga worldly na mga bagay na nag-allure sa ating mga mata. And coming to church, parang wala wala sa atin. Out of style na ito lang. Sana habang lumalaki kayo, lalo kayong magpilit sa simbahan. At huwag ninyong pabayaan dahil kapag kaya ang buhay niyo, you're going to spend a wasted life. Usik ang gano'n. Marami ang bisyo na i-offer sa kaaway. Droga isa na yan. Mayroon akong mga kilala ng mga Christian sa una ng mga butan na talaga straight ang pamumuhay. Pero nung na-involve sa drugs ang buhay, wala. Arat, sugal, o ano pa bang mga bisyo na pwedeng wawasak sa buhay niya. Not only a carnal life will lead to a wasted life, but it will lead to a worldly life. Magiging worldly ang buhay mo. May isang Kristiyano dito na kasama palagi ni Paul sa kanyang mga ministry. Pero dumating sa punto na nagbiyak, nitwit ang kapatid nito sa 2 Timothy chapter number 1 Timothy 6 rather. I'm sorry, 2 Timothy 4. 2 Timothy 4. Sa verse number 10. Dahil karnal ang napilit na journey ni Judah, ni Demas. Ano ang nangyari? Naging worldly ang buhay niya. Verse number 10, for Demas hath forsaken me. Si Paul ang nagsasabi dito. Iniwan ako ni Demas, having loved this present world. Minahal niya ang present na world nito. So hindi na naglingkod si Demas. Anong nangyari sa kanya? Nakariwara dahil sa worldly life na kanyang sinunod sa buhay niya. Now, I don't mean to say na 100% hindi tayo ma-affect ng mga bagay sa sanglibutan. We are still in this world. Amen. That's why it takes spiritual growth. Right. Alam niyo kung bakit? I challenge you to come always to the church para lalo kayong maraming nalalaman na doktrina para pagdating ng mga worldly allurements, mga temptation, kaya nyo pakipag-bisugan. Amen. Unang purpose. Dahil hindi tayo Superman, hindi kayo Superwoman, Superman. Madali tayong madalanan sa kalibutan. And that's why consistent tayo, attend tayo palagi. Lalo-lalo na kayong mga young people na marami na i-expose kayo sa lahat ng bagay. Maraming mga offer sa sanglibutan, mga temptation, lahat na, pati bisyo, pati mga bagay na minsan ay nakasira sa buhay ninyo. Ang isang pananggalamang na kailangan ninyo ay palagi kayong dapat mag-attend sa simbahan para napupuno kayo ng doktrina at kaya ninyong sanggaon ang mga atake sa kawan. Pero wala ka pang simba-simba, paano ka masastan? Worldliness. So si Demas, no doubt, habang sumasama kay Paul siguro, minsan ma-absent na, hindi na nagpapatuloy hanggang dumating na naging carnal ang buhay niya at naging worldly na siya. The journey to a carnal life will not only lead you to a wasted life, a worldly life, but to a wrong life. Malit na mga desisyon, malit na pamumuhay, going into the book of Ruth. Naalaala mo yung nangyari sa kanya Elimelech? Na maksanaan nito, sa iyo ang kanyang desisyon, mali ang kanyang pagka-desisyon sa kanyang pamilya, at dahil sa mali, anong nangyari? Nadala niyang pamilya niya, umalis sila sa paglilingkod, at sa kanilang pag-alis sa paglilingkod, anong nangyari? Na-destroy ang buo niyang karimalan.
Kitang mga husbands, importante ang desisyon sa ating buhay. Minsan sa desisyon natin, ang pamilya natin ang usapan. Amen? Pamilya natin ang usapan dahil tayo ang binigyan ng Panginoon ng tawag nito, ng authority para mag-decide. Dahil using a new Bible, mahirap, nakapigit pa ang mga pages. Okay. Nandito lang kasi itong book of God. Okay, nandito na po. Dito. Tignan natin ang nangyari dito. Verse number 1. It came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. Dahilan lang sa kunting tagutom, dumating. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab. So, Malaysia doon sa Bethlehem, Judah. At naglipat sila doon sa country of Moab. He and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. So, Bethlehem, Judah sila. They came into the country of Moab and continued there. Na wala na tayo na puntahan ang mga versikulo. I-istorya ko na lang ito sa mga bago. Ang Moab, ito ang napangalan ito sa panganay na anak nila. Amen. Na napakanya ang kanyang sariling mga anak because of backsliding also. At ang mga Moabites ay punta, kaaway ng Panginoon yan. Kaaway na ng Israelites, hindi ka dapat magpuyog dyan, hindi ka dapat magtira dyan. You have to get away from Moab because that's the place of the enemy of God. Napakalungkot, nung nagkaroon lang ng tagutong munti sa Bethlehem, Judah, nilipat, nagbarin si Elimelech, sinama ng kanyang pamilya, doon sila nag-sojourn into that place. Na in the first place, hindi dapat doon ka. Ang konsay na nito, huwag kang umalis sa church at bumalik sa sanglibutan. Moab is the type of the world. Amen. Bethlehem, Judah is the house of God. The word Bethlehem refers to the house of God. Umalis sila sa center ng will ng Panginoon na saan kasama nila paglilingkod doon sa Panginoon, umalis sila sa ilalim ng kalooban ng Diyos at pumunta doon sa Moab. Anong nangyari? Verse number 3. Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth, and they dwelt there about 10 years. Pero after 10 years, anong nangyari? Verse 5, Mahlon and Chilion died also. Both of them. O, namatay din. So, biro mo, a little wrong decision sometimes will end up to a permanent damage. Kunti lang na nasayot na desisyon, makaapekto ng permanente na damage sa buhay mo. So wala. Makamatay ka na. You get out from the will of God. Dapat kami tayo, we have to seek the will of God kung saan yung will ng Panginoon, doon tayo magpasilong, doon tayo palagi. Kailangan huwag tayong bibitiw, huwag tayong lalayo, huwag tayong umalis sa pinagkawil ng Panginoon, huwag tayong umalis sa gusto ng Panginoon sa ating buhay dahil sa labas, outside from the will of God, there is no security. Amen. Walang security. Puro lahat mga kakahiwanaman, puro lahat kabungkaban sa sinuwanan. So what journey are you taking in? Nanatili ka ba sa journey ng Christian life, serving the Lord in the church, waiting for His return, or are you now following the journey of the carnal life? Tatlo na mga bagay ang pwedeng mangyari. Maraming bagay ang mangyari, but for the sake of time, tatlo lang pinutot ko dito: worldly life, wasted life,
susunod na mga anak mo, susunod na generasyon, they will follow your footsteps. And sometimes, sa pag-swerve natin ng desisyon, tama na nandiyan na tayo sa tamang daan,